posibleng sa susunod na mga araw gugulong na rin ang plunder case. Parang test run ito. Test case itong itong grave threats. O sige, sampahan ng kasong grave threats. Tingnan natin kung magpo-prosper. Kasi sigurado i-oppose yan ng kampo ni Sara. Ang i-raise nilang issue, immunity from suit. I-raise nila yan. Pero mahihirapan sila dyan. Ngayon, pag na-resolve yung issue na yan, na hindi nga talaga immune from suit ang Vice President, sunod na yan, plunder na, ombudsman naman. Ayan ang mabigat. Ay kasi doon, non-bailable na yun. Kaya sa totoo lang, makonvict si Sara o hindi sa impeachment, makonvict man siya o hindi, ambak ang mga kaso niyang kakaharapin. Kaya ano ito mga kabunyog? Makonvict si Sara. Kaya yung mga nagsasabi, hindi makukonvict si Sara sa impeachment. Okay, i-assume nyo pang hindi makonvict sa impeachment. Pero yung plunder, susulong yun. Sabi ng ombudsman, hiwalay naman ang plunder eh. O ngayon, kung itong grave threat, sinampahan na ng kaso si Sara, sa susunod niyan, sasampahan na rin siya ng plunder. Hiwalay din yan sa impeachment. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Hindi immune ang Vice President from suit. Kaya ano na yan? Sige, questionin ninyo sa Korte Suprema. Sigurado naman dyan ang Korte Suprema, magro-rule yan. Hindi naman immune from suit ang Vice President eh. Bakit naman hindi pwedeng kasuhan ang Vice President? Dahil impeachable official siya? Ang sinasabing impeachable official, pwede mo lang siyang tanggalin sa pamamagitan ng impeachment. Pero, yung pagkaso sa kanya, ano yan? Pwede yan. Kasi hindi naman siya immune from suit. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan, alam naman natin dyan, marami na tayong beses na panood natin si Ombudsman Buying, di ba, nagpapaliwanag. Noon pa yan, hindi pa nagsisimula itong impeachment, si Ombudsman Buying nagsabi na, ano yan, hindi naman immune ang Vice President, kakasuhan nila yan ng plunder, sabi niya. Kaya lang, sabi niya, tingnan muna natin itong impeachment. Ngayon, ang tanong, makakalusot ba si Sara sa impeachment? O sige, kung makalusot man yan sa impeachment, hindi siya makonvict sa criminal cases, hindi siya makakalusot. Ito na yung example. Kaya lang ito kasi RTC ito, DOJ ito. Ang hihintayin natin yung plunder. Kasi yung plunder, mabigat yun. Ngayon, ang plunder ni Sara, ay sa dami ng ebidensyang naglilitawan ngayon dito. Itong mga naglilitawan ng mga ebidensya dito sa impeachment, ang titindi ng mga ebidensya na yan. Ang titindi ng mga ebidensya na yan, tingnan nyo naman. Yung hearing lang ngayon sa confidential funds, di ba ang tindi-tindi no? Ang hindi lang naman kumbinsido sa mga ebidensya na yan, sila Ruben Padilla sila Amy Marcos sila Alan Cayetano, sa si Pia Cayetano Pero sa korte, hindi pwede yan. Itong mga ebidensyang ito, sobra-sobra na ito para sa plunder. Diba? Imagine niyo yang sa confidential funds. Ilan ba ang threshold na amount sa plunder? Di ba 50 million? Ang pinag-uusapan doon sa confidential funds, 612 million yun. Mga kabunyog, ang tindi-tindi ng mga ebidensya. Wala pa tayo doon sa unexplained wealth. Pag pumasok yung unexplained wealth na mga ebidensya, yung galing sa mga bank records ni Sara, bank accounts, yung galing sa AMLAC, yung galing sa tax records ni Sara, ano na yun ang mangyayari nito mga kabunyog, kapag na-present ito dito sa impeachment, itong mga ebidensyang ito, kumpleto na ang ebidensya sa ombudsman. Kaya ang gagawin na lang talaga ng ombudsman, diretso sampa na kaagad ng kasong kriminal sa Sandigan Bayan. Plunder. Non-bailable yan. Kaya lumusot man si Sara sa impeachment, ang criminal case, magtutuloy-tuloy na yan. Anong example niyan? Ito na. Kinasuhan na sa RTC. Ano yan? Grave threat. Ngayon, sa susunod niyan, ano nang maririnig nating kaso? Plunder na. Sa ombudsman, sa Sandigan Bayan na yan. Ang magsasampa na niyan, ombudsman. Ano ang mga ebidensya? Ito kasing grave threat,
pang DOJ yan. Regional Trial Court yan eh. Pero itong sa confidential funds, plunder ito. Yung unexplained wealth ni Sara, hayaan nyo. Pag dumating na tayo doon sa pag present na yung mga ebidensya, yung sinumpi na ilang boxes na ang nandun, yung mga galing sa iba-ibang bangko, Security Bank, 4 na boxes. Metrobank, 2. BPI, 2. BDO, 2. May parating pa sa August 13, humingi ng dagdag na ng dagdag ng extension para ma-produce nila yung mga sinumpi na na mga bank records. Yung mga bank records na yan ang ebidensya sa kasong plunder. Kaya, ano to mga kabunyog, mga kababayan? Alam nga namang sa tindi ng mga ebidensyang ito, hindi mo kakasuhan si Sara ng criminal case niyan. Ay di ba si Erap? Si Erap nang matanggal sa pwesto, nung kinaso sa kanya, plunder din eh. Na-convict ba si Erap? Yes, na-convict si Erap. Kaya lang, inabsolute pardon ni Gloria. Di ba? Ganyan din ang mangyari kay Sara Duterte. Oo, pag nakasuhan siya ng plunder, siyempre makukulong siya na non-bailable yun. Ito kasing ikinaso ngayon ng DOJ, ngayong araw lang, naman to, bailable ito. Pero yung susunod na plunder, hindi na yan bailable. Hindi na bailable yan. Kailan kaya yan? Sabi ni Ombudsman Boying, sige lang, pagulungin lang itong impeachment. Kasi yung mga ebidensyang lalabas dyan, yan ang gagamitin ng Ombudsman. Di ba? Ano yan, mga kabunyog? Parang yung trabaho ng Ombudsman, tinatrabaho na ngayon dito sa impeachment trial. Kaya yung mga lalabas na yan dyan, itong mga lumabas na ito sa confidential funds, dito pa lang, plunder na to eh. Susunod pa yung unexplained wealth. Hindi kayang ipaliwanag yung mga mga paglubo ng yaman, mga deposito sa bangko. 'Di ba? Ipapakita yan ng mga bank records, ipapakita yan ng AMLAC records. Yan mga kabunyog. Kaya kay Sara Duterte na at sa mga Duterte na, kaya ba nila yan? Kaya ba nilang lusutan yan? Mahirapan sila dyan. At mangyayari yan ngayong 26, 27. Ano yan? Kaya naghahanda sila, Sara Duterte, naghahanda ang mga DDS sa pagtakbo ni Sara sa 28. Ito ang harapin nila, itong mga kasong ito. Sinampulan na ngayon. Ang akala ng iba, impeachment trial lang. Okay. Dito sa impeachment trial, assuming pa, kasi itong mga senador na yan tulad ni Robin Padilla, tulad ni Pia Cayetano, tulad ni Alan Cayetano, hindi naman yan titingin sa mga ebidensya. Kahit tambakan natin yan ng ebidensya, wala. Talagang na yan eh. Partial judges na yan eh. Senator judges yan, pero partial yan. Ibig sabihin, kahit ipakita pa yung mga ebidensya, kahit ipakita pa yung mga deposito sa bangko ni Sara na hindi maipaliwanag, wala. Hindi mo na yan makukumbinsi si Amy Marcos, si Robin Padilla, wala yan. Wala yan. Kaya anong dito? Akala nila makakalusot si Sara diyan, hindi. May korte pa tayo. Kung hindi yan diyan sa impeachment, kung ma-acquit yan diyan, sabihin na natin, ma-acquit. Ito na. May kaso naman sa korte. Grave threat sa RTC. At may plunder naman sa Sandigan Bayan. Isasampa yan ng Ombudsman.